At ayan mga ka-crypto, ngayon ay meron po tayong isang napakadirektang mensahe dito na gumising po sa buong XRP community. Yan, sabi po sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid ay Finance Expert. Yan, or galing daw po sa isang finance expert. The more XRP you get now, the happier you will be later. And here's why. Yan, mula po sa isang kilalang financial expert na si Levi Brett-Wild. Ayan po siya. Ay mayroon tayong tatlong babala at paalala. At ang aktual po niyang sinabi dito ay the more XRP you get now, the happier you will be later. Keep stacking. Yan, isa po itong maikling tweet, pero punong-puno po ng bigat at kahulugan para sa mga seryosong investors na gaya natin. Ngayon ay bakit nga ba nasabi ni Leverito na magiging mas masaya daw tayo sa hinarap kung mag-iipon tayo ngayon? Hindi lamang ito basta hype. Sa likod ng mga salitang ito ay ang mga dambuhalang kaganapan na mangyayari bukas na bukas din. Partikular na po ang Clarity Act, ang dambuhalang paghigop ng mga spot ETF sa ating supply at ang pagpalo ng RL-USD stablecoin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat aspeto. Yan, bawat aspeto para maintindihan po natin kung bakit ang stacking o ang pag-iipon ay ang pangunahing tema ng ating usapan dito. Pero bago po yan ay i-check po muna natin ang kasalukuyang presyo ni XRP kung saan siya ay nakakaranas po ng pagbagsak. Ayan, nakabuo po siya kahapon ng isang bearish candlestick at ngayon ay muli po siyang bumubuo ng isa pang bearish candlestick. Ayan, bago po natin i-technical analysis yan, ay ipagpatuloy po muna natin ang ating sinimulang balita dito. At yan, umpisaan po natin sa ang tungkol po sa Clarity Act at ang May 14th deadline. Sabi dito, one of the biggest developments currently driving confidence around XRP is the upcoming markup of the Clarity Act on May 14th, 2026. The proposed legislation is widely viewed as a critical moment for the digital asset industry in the United States. Yan, ang pinakamalaking balita na kailangang malaman po natin bilang mga XRP holders ay ang kaganapan po dito sa May 14th, 2026. Ito po kasi ang nakatakdang markup. Yan, markup ng Clarity Act. Para sa mga hindi po pamilyar, ang legislation na ito ay itinuturing na holy grail ng digital asset industry sa United States. Ang layunin po nito ay formal na kilalanin si XRP bilang isang digital commodity sa ilalim po ng federal law. Kaya sa aking opinion ay isipin po natin ang implikasyon nito. Sa loob ng maraming taon, naging sakit po ng ulo natin ang regulatory uncertainty o yung kawalan ng malinaw na batas. Ngayon sa ilalim ng Clarity Act, ang classification ng XRP ay hindi na basta-basta mababalasa ng kahit sinong susunod na SEC leadership nang walang pahintulot ng Congress. Ito po ay ironclad protection. Ngayon ay bakit nga ba sinabi ni Brett-Wild dito na magiging masaya tayo later? Yan, ito po ay dahil ang mga investors na nakapwesto na bago ang botohan sa May 14 ay ang mga unang makikinabang kapag formal ng naging batas ito. Ang market ay lagi pong gumagalaw ahead of the news. Maraming whales ang nag-iipon na bago pa ang Memorial Day recess dahil inaasahan po ang malaking progress sa bill na ito. Kaya masasabi ko po ay ang happiness na tinutukoy po ni Brett-Wild ay ang kapayapaan ng isip na dulot ng legal clarity. Kapag sa XRP ay opisyal ng commodity,
mawawala na po ang takot ng mga malalaking pension funds at institution na pumasok sa market. At kapag pumasok po sila, alam nyo na ang susunod na mangyayari sa presyo. Kailangan nating maintindihan na ang Clarity Act ay hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry. Pero si XRP ang nasa sentro nito. Ang pagiging commodity ay naglalagay kay XRP sa parehong kategorya ni Bitcoin at Ethereum sa mata ng mga regulator. Ito ang dahilan kung bakit ang stocking sa presyong $1.40 ay tinitingnan ng marami bilang isang matalinong galaw bago ang opisyal na botohan. Kung ako po ang tatanungin, ang May 14 ay isa sa mga pinakaimportanteng petsa sa kalendaryo ng crypto ngayon pong taong 2026. Ang sunod ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga spot, XRP ETF at ang supply shock. Ayan. At ito po ay isang dahilan kung bakit dapat tayong mag-stock o mag-ipon ngayon. Nung nakalipas po kasi na April 2026, nakapagtala ang spot XRP ETF sa Amerika ng 20 consecutive trading days ng inflows. Mahigit $84 million po ang pumasok sa loob lamang ng isang buwan. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 7 US-based spot ETF na sama-samang humahawak ng mahigit 828 million XRP. Sa aking opinyon, ang halaga po niyan ay tumataginting na $1.5 billion in assets under management. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang bawat XRP na binibili ng mga ETF na ito ay nilalagay po sa long-term custody o cold storage. Ibig sabihin ay tinatanggal nila sa XRP mula sa mga exchanges gaya po ni Binance o Coinbase kung saan pwedeng mabili ng publiko. Kaya dito po pumapasok ang tinatawag nating supply shock. Kapag ang liquid supply sa mga exchanges ay paunti dahil kinukuha ng mga institution para sa kanilang ETF, pero ang demand ay patuloy na tumataas, isa lang ang pwedeng puntahan ng presyo. Ang 828 million XRP na nakalak ay halos 1% na ng kabuang circulating supply at lumalaki pa ito araw-araw. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang happiness na mararanasan natin ay manggagaling po sa scarcity o kakulangan ng supply. Darating ang panahon na mahihirapan na ang mga retail investors na makabili ng XRP sa presyong abot kaya dahil karamihan nito ay nasa kamay na ng mga dambuhalang institution. Kaya tama itong si Redfield, habang may supply pa po sa paligid ng presyong $1.40, ito ang pagkakataon na mag-stock o mag-ipon. Isipin ninyo mga ka-crypto, pati ang Japan ay naghahanda na rin para sa isang major reclassification. Ang global supply ay unti-unti nang sinasakal at tayong mga naunang nakapwesto ang nasa dulo ng magandang resulta nito. Isipin po ninyo ang epekto mga ka-crypto. Kapag ang 828 million XRP ay naging 2 billion o 3 billion XRP na ang hawak ng mga ETF, ang available trading float ay magiging napakasikip. Ito ang mechanical na dahilan kung bakit ang presyo ay pwedeng pumalo ng hindi inaasahan. Hindi po ito hula. Ito ay basic economics. Low supply plus high demand equals higher price. At ngayon pong May 2026, kitang-kita natin ang transition na ito. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Ripple infrastructure at ang RLUSD factor. Yan,
Hindi lamang po tungkol sa mga ETF ang balita. Ang infrastructure po ng Ripple ay patuloy po na lumalawak. Ang kanilang RLUSD stablecoin ay umabot na po sa reported na $1.56 billion market cap. Ginagamit na rin ito sa mga institutional settlement pilots kasama ang mga malalaking financial firms. Ngayon ay marami pong nagtatanong, Boss, hindi ba kalaban ni XRP ang RLUSD? Ang sagot ay hinding-hindi. Sa katunayan sila po ay magkatuwang. Ang RLUSD ay nagbibigay po ng price stability, habang si XRP ang siyang nagsisilbing liquidity bridge para sa bawat asset transfer. Ang paglaki ng RLUSD sa $1.56 billion market cap ay patunay na lumalalim ang tiwala ng mga bangko sa Ripple network. Ang bawat settlement na gumagamit ng RLUSD ay nangangailangan ng XRP para sa transaction fees at bridge liquidity. Ibig pong sabihin, habang lumalaki ang stablecoin business ng Ripple, lalong lumalakas ang utility o ang gamit ng XRP sa totoong mundo. Hindi na lang ito speculative asset. Ito ay bahagi na ng global financial plumbing. Kaya ang opinion ko po rito ay ang momentum ng Ripple sa aspeto ng infrastructure ay isang matibay na pundasyon para sa presyo. Habang ang Clarity Act ay inaayos po ang legal side, ang RLUSD naman ay nag-aayos sa adoption side. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, makikita mo kung bakit napaka-optimistic dito ni Levi Rietveld. Ang happiness na sinasabi po niya dito ay hindi lang basta pera. Ito ay ang katotohanan ang proyektong pinagkakatiwalaan natin ay naging standard na sa banking system. Ang $1.56 billion market cap ng RLUSD ay simula pa lang. Sa susunod na mga buwan, asahan po natin ang mas maraming pilots at partnership announcements. Ang bawat transaction po sa Ripple Ledger ay nagdaragdag ng value sa network. At sa huli, ang value po na yan ay magre-react sa presyo ng XRP. Kaya naman sa bawat pagbaba o dip ng presyo, ang strategy ng mga experts ay keep stocking or patuloy na mag-ipon dahil ang long-term utility ay garantisado na. At ayan, sa kabuuan, ang pundasyon po ni XRP ay mas matatag kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan nito. Ang Clarity Act markup sa May 14 ay ang susi sa ating legal na kalayaan. Ang 828 million XRP sa mga ETF ang susi naman sa ating supply shock. At ang $1.56 billion RLUSD market cap ang susi sa ating utility adoption. Kaya ang happiness na ipinangako ng mga bulls ay hindi lang basta emosyon. Ito ay resulta ng logical at strategic na pagpapasya sa gitna ng mga malalaking kaganapan. Habang ang presyo po ay nag-stabilize sa itaas ng $1.40, tandaan po natin ang payo ng mga experts dito na keep stocking. Yan, or patuloy po na mag-ipon. Huwag po nating hayaan ang ingay ng panandali ang galaw na mag-alis po sa atin sa tamang landas. Kaya manatili po tayong alerto sa mga kaganapan sa Congress at manatili po tayong disiplinado sa ating pag-iipon. Higit po sa lahat, manatili po tayong naniniwala sa long-term vision ng Ripple at saka XRP. Yan, dito naman po tayo sa ating daily chart time frame natin dito kay XRP. At muli, ang presyo po nito ay naglalaro sa 1.4156. Yan, silipin po kasi natin muna yung chart ni Bitcoin kung bakit bumagsak si XRP. Ayan, bumagsak po itong si Bitcoin. Ayan. At bumalik po sa ating ascending channel pattern dito. Bumalik po sa loob nito. Kaya mukhang yung pagbagsak na ito
ni Bitcoin ang siyang nanghatak sa paakyat sana na trend or pag-angat sana ni XRP. Kaya yan, hinatak niya itong si XRP. At yan nga, itong si Bitcoin ay naglalaro naman po ito sa presyong 78,759.70. Pero at least nandito pa rin po yung major support sa 78,126.93. Isang matibay po yan na support na handang sumalo sa pagbagsak ni Bitcoin. Ayan. Balikan na po natin si XRP. Ayan, si XRP naman is meron po tayong isang symmetrical triangle pattern dito na inaabangan natin yung kanyang breakout sa upper portion dahil kung nangyari yan ay aangat po siya. Ngayon, umangat nga siya nung nagkaroon ng breakout dito at siya po ay nauntog dito sa 1.4826 na minor resistance natin. At ngayon ay bumagsak po siya. At ang analysis po natin dyan ay isa lamang itong rebound. Yan. Bumagsak siya at magre-rebound po siya rito bago siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Pero mukhang ang nangyayari po rito is, yan na nga, bumabalik siya dito sa loob ng ating symmetrical triangle. Ang masama po rito is kung patuloy po siyang bumagsak, yan, at pumunta dito sa ilalim. Ayan. Ayan po ang pwedeng mangyari. At kung nakapagbukas po tayo ng long position dahil sa breakout dito, ay ayan, natamaan na po yung stop loss natin. Kaya yan po ang possible na mangyari dito. Lalong-lalo na at bumabagsak po talaga kasi si Bitcoin. Hinahatak niya ang buong crypto market. Yan, kitang-kita po natin sa mga sa listahan ng yan sa ating listahan dito na yan red na red yung change percentage ng mga presyo sa mga ito. Kaya yan po ang ating technical analysis update dito sa daily chart time frame ni XRP sa video na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.